Bakat Part 1. Sa isang maliit na silid-aralan, doon nagsimula ang lahat. Ako, si JC, isang ordinaryong estudyante na nakaupo sa dulo ng pangatlong hilera. Sa tabi ko, naroon si Aldrin, ang aking seatmate. Siya ang tipo ng tao na madaling pakisamahan. Palabiro, palangiti, at palaging may nakahandang kwento. Sa bawat araw na magkasama kami, mas nakikilala ko siya. Ngunit sa bawat pagtawa at tingin, may unti-unting nabubuong kakaibang damdamin sa aking puso. Minsan, habang kami nag-uusap tungkol sa walang kabuluhang bagay, napansin kong iba ang tibok ng aking puso. Parang may bumubulong sa akin na may kakaiba sa nararamdaman ko para sa kanya. Sa bawat paghawak niya sa aking braso habang siya'y nagkukwento, sa bawat pagngiti niya, may init na bumabalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit alam kong hindi ito basta-bastang pagkakaibigan. Isang araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-group project. Kami ni Aldrin ang magka-partner. Nagpasya kaming gawilatang matpaming gawin ito sa bahay nila. Habang naglalakad kami papunta sa kanila, tahimik kaming dalawa. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung siya rin ba ay may nararamdaman o ako lang ito. Ngunit sa bawat hakbang, may bumubulong sa akin na may dapat akong aminin. Pagdating namin sa bahay nila, agad kaming umupo sa sala para simulan ang proyekto. Ngunit hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Sa bawat pagtingin ko, para bang may kumikiliti sa akin. JC, okay ka lang ba? Tanong niya. Oo naman, sagot ko. Pilit nang umingiti. Ngunit sa loob ko, gustong-gusto ko nang sabihin ng totoo. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi lang siya basta kaibigan para sa akin, pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa maaring mangyari. Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung mawala ang aming pagkakaibigan? Habang abala kami sa paggawa ng proyekto, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Salamat, JC, sabi niya. Salamat sa pagiging kaibigan ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na tumusok sa aking puso. Kaibigan, iyon lang ba ang tingin niya sa akin? Ngunit sa kabila ng sakit, ngumiti ako. Walang anuman, Aldrin, sagot ko. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may lihim akong itinatago. Isang lihim na hindi ko alam kung kailan ko pa maipapahayag. Habang patuloy kaming nag-aaral at nagtatrabaho sa proyekto, pilit kong itinatago ang nararamdaman ko. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Darating ang araw na kailangan kong harapin ang katotohanan. Lumipas ang mga araw at unti-unti kong nararamdaman na mas lumalalim ang nararamdaman ko para kay Aldrin. Ngunit natatakot pa rin akong aminin ito. Minsan, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Kung siya rin ba ay may nararamdaman para sa akin. O kung magiging katapusan ito ng aming pagkakaibigan. Ngunit isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, may nangyari na hindi ko inaasahan. Biglang huminto si Aldrin at hinarap ako. JC, sabi niya. May kakaibang tono sa kanyang boses. May gusto akong sabihin sa'yo. Ang mga huling araw ng semester ay palapit na. At habang abala ang lahat sa pag-aaral, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapansin si Aldrin. Sa bawat pagkakataon na nagkakasalubong ang aming mga mata, tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Mula sa pagiging magkaibigan, nararamdaman kong may ibang tumutubo sa aking puso. Isang damdamin na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Mahal ko na siya. Noon pa may madalas na kaming magkasama. Sa mga group projects, sa mga lakaran. Kasama ang barkada. At maging sa simpleng mga usapan sa kantina. Ngunit sa mga nakaraang linggo, mas naging malalim ang aming koneksyon. Hindi ko alam kung nararamdaman niya rin ang nararamdaman ako. Pero may mga sinyalis na nagbibigay ng pag-asa sa akin.
Isang araw, habang kami ay nag-aaral sa library para sa nalalapit na finals, tinanong niya ako, JC, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Hindi ka na ba makapag-focus? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Wala, Aldrin. Marami lang talagang kailangang gawin. Palusot ko. Pero ang totoo, iniisip ko kung paano ko sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Pinilit kong itago ang emosyon sa likod ng mga libro at papel. Ngunit alam kong hindi ko na ito kayang itago sa kanya ng matagal. Lumipas ang mga araw at patuloy ang aming pag-aaral. Ngunit hindi maikakaila ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa library, bigla siyang huminto at tumingin sa langit. Ang ganda ng mga bituin, no? Tanong niya. Tumigil din ako at tumingin sa langit. Oo, ang ganda, sagot ko. Naramdaman ko ang paglapit niya sa akin. JC, may gusto sana akong itanong sa'yo. Sabi niya, may bahid ng pagkabagabag sa kanyang boses. Nag-aalala ako sa posibleng sasabihin niya. Baka ito na ang pagkakataon. Baka alam na niya. Anong tanong? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nararamdaman mo ba? Na parang may nagbago sa atin? Anong tanong niya? Tila may pag-aalinlangan. Napansin ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. At sa loob-loob ko'y nag-aalangan, nako kung ano ang sasabihin. Oo, Aldrin, parang may nagbago nga. Sagot ko. Hindi na nag-atubiling ipahayag ang nararamdaman. Napabuntong hininga siya. Tila nabunutan ng tinik. Alam mo, JC, matagal ko na ring iniisip to. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero nararamdaman ko rin. Para akong biglang lumutang sa ere. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Totoo ba? Pero paano? Kailan? Tanong ko. Puno ng pagkalito ngunit may halong saya. Ngumiti siya. Ang ngiti na palaging nagpapagaan ng aking loob. Simula nang mas makilala kita. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, mas lalo kitang nagugustuhan. Natahimik ako saglit, hindi makapaniwala sa sitwasyon. Aldrin, hindi ko alam kung paano magsisimula, pero mahal kita. Simula nun pa. Ngumiti siya. Ang ngiti na punong-puno ng pagkakaintindihan. Mahal din kita, JC. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, pero gusto ko na malaman mo yan. Sa gabing iyon, habang nakatayo kami sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ngunit sa kabila ng saya, may nararamdaman din akong kaba. Paano kung hindi ito magtagal? Paano kung magbago siya? Kinabukasan, nagpatuloy ang aming mga gawain sa eskwela. Ngunit ibang-iba na ang pakiramdam. Ang mga simpleng usapan namin ay puno ng kilig. Ang mga ngiti ay may halong ligaya. Hindi na kami nagkailangan ng salita para ipahayag ang nararamdaman. Sapat na ang mga tingin at simpleng hawakan ng kamay. Ngunit habang papalapit ang araw ng finals, may kakaibang pangyayari na nagbigay ng twist sa kwento namin. Habang nasa kalagitnaan ng exam week, biglang may dumating na transfer student sa klase namin. Siya si Mika, isang kaibigan ni Aldrin mula sa kanyang dating eskwela. Mabilis silang nagkausap, tila may mga alaalang binabalikan. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang madalas nilang pag-uusap. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Selos? Pag-aalala? Paano kung bumalik ang dating damdamin ni Aldrin para kay Mika? Paano kung maapektuhan ang relasyon namin? Isang gabi, habang nag-aaral kami sa library, biglang tumigil si Aldrin sa pagbabasa at tumingin sa akin. JC, kailangan natin mag-usap, sabi niya, puno ng seryosong tono. Bigla akong kinabahan. Ano ang sasabihin niya? Ano ang mangyayari sa amin? Ang gabing iyon ang nagbigay ng twist sa kwento namin. Isang cliffhanger na hindi ko inaasahan. Ano ang magiging desisyon ni Aldrin?
Ano ang mangyayari sa aming dalawa? Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang aming kwento ay patuloy na humihingi ng kasagutan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang damdamin para kay Aldrin. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula o kung kailan. Pero ang sigurado ako, hindi na ito basta simpleng pagkakaibigan lang. Gusto ko siyang makasama sa bawat oras. At ang bawat ngiti niya ay tila ba musika sa aking pandinig. Ngunit sa kabila ng mga ito, pinili kong itago ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya o kung handa na ba akong isugal ang aming pagkakaibigan para sa damdaming ito. Isang umaga, habang kami ay naglalakad papunta sa aming klase, napansin kong tila ba may bumabagabag kay Aldrin. Hindi siya kasing sigla ng dati, at ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Nagsimula akong magtanong, Aldrin, may problema ba? Parang ang bigat ng dala mo ngayon. Tumingin siya sa akin, at medyo nag-aalinlangan bago nagsalita. JC, may gusto sana akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? May kinalaman kaya ito sa nararamdaman ko para sa kanya? Alam mo, matagal na kitang kaibigan. Isa ka sa mga taong palaging nandyan para sa akin. At talagang pinahahalagahan ko yun. Huminga siya ng malalim. Tila ba pinipilit ang sarili na tapusin ang nais sabihin. Pero may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Sa puntong iyon, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Aldrin, ano ba yun? Kung ano man yan, nandito lang ako. Ngumiti siya, pero kitang-kita ang nerbiyos sa kanyang muka. JC, alam mo bang, may nararamdaman na akong espesyal para sa'yo? Napalunok ako. Parang tumigil ang mundo ko sa mga sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Ito ba ang inaasam kong marinig mula sa kanya? Ano ang gagawin ko? Paano ko sasabihin sa kanya ang totoo? Ngunit bago ko pa man masabi ang nasa isip ko, biglang sumulpot ang isa sa aming kaklase, si Miko, na palaging nagpapatawa. Uy Aldrin, JC, bakit ang seryoso nyo? Parang may drama ata dito. Naputol ang usapan namin ni Aldrin at napilitang ngumiti para kay Miko. Wala Miko, nag-uusap lang kami, sabi ko. Pilit na tinatago ang aking pagkabigla. Sa buong araw, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni Aldrin. Gusto ko siyang kausapin muli, ngunit parang ang hirap magsimula. Hanggang sa matapos ang klase, nagpa siya akong maghintay sa labas ng campus. Umaasang makakahanap kami ng pagkakataon para mag-usap. Paglabas ni Aldrin, lumapit siya sa akin at kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. JC, pasensya ka na kanina. Hindi ko natapos sabihin ang gusto ko. Ngumiti ako, kahit medyo kinakabahan. Okay lang, Aldrin. Ako rin, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumango siya, at naglakad kami patungo sa isang tahimik na lugar sa likod ng campus. Ano yun, JC? Tanong niya, puno ng pag-asam. Huminga ako ng malalim, pinipilit na magpakatotoo. Aldrin, sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman niyan para sa'yo. Naging espesyal ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari pero... Biglang nag-ring ang cellphone ni Aldrin. Sandali lang, JC. Kailangan ko lang sagutin to. Habang nag-uusap siya sa telepono, hindi ko maiwasang isipin ang mga susunod na mangyayari. Ano kaya ang magiging reaksyon niya sa sinabi ko? Magiging maayos pa rin kaya kami pagkatapos nito? Pagkatapos ng tawag, bumalik si Aldrin sa akin. Pasensya na, JC. Kailangan ko palang umalis ngayon. May emergency sa bahay. Napatitig ako sa kanya. Hindi alam kung paano tutugon. Okay lang, Aldrin. Mag-ingat ka, ha? Nagpaalam siya. At naiwan akong mag-isa, puno ng pag-aalala at pag-asam sa mga susunod na mangyayari. Ngunit bago pa man siya tuluyang umalis, bigla siyang huminto. Tila ba may naalala. JC, gusto kong malaman mo na
Kahit ano pa ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Ngumiti ako, kahit medyo malungkot. Salamat, Aldrin! Ako rin, nandito lang para sa'yo. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Hindi lang pag-aalala, kundi ang kaba sa mga susunod na mangyayari. Napagtanto ko na hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ako at kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit, sa likod ng isip ko, may isang tanong na tumatakbo. Ano kaya ang naging emergency sa bahay ni Aldrin? May kinalaman kaya ito sa amin, sa aming relasyon? At sa punto iyon, napagtanto kong hindi pa tapos ang kwento namin na ang dami pang dapat mangyari. Isang twist na hindi ko inaasahan ang magpapabago sa lahat. Isang lihim na matagal nang nakatago, na sa wakas ay mabubunyag. Ngunit paano kung ang lihim na ito ay may kakayahang guluhin ang aming pagkakaibigan at ang damdamin ko para sa kanya? Nang umaga ring iyon, nagising ako sa tunog ng alarm clock na tila ba'y hindi ko pa naririnig dati. Parang may kakaiba sa araw na ito. Marahil dahil magtatapat na ako kay Aldrin, ngunit may bahagi rin sa akin na natatakot. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Sa loob ng klase, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa mga sunod na mangyayari. Nakaupo kami ni Aldrin sa likuran ng silid-aralan. Malapit sa bintana kung saan tanaw ang malawak na bakuran ng paaralan. Habang nagtuturo si Ginoong Santos ng matris sa algebra, ang isip ko na may naglalakbay. Sinusubukang isaalang-alang ang lahat ng posibilidad. JC, okay ka lang ba? Tanong ni Aldrin habang nakangiti. Tila ba'y walang kaproble-problema sa mundo. Ang ngiti niya ang palaging nagpapagaan ng loob ko. Ngunit sa pagkakataong ito rin ang nagdadala ng kaba sa puso ko. Oo naman, sabi ko na lang, kahit alam kong halata niyang may bumabagabag sa akin. Medyo inaantok lang siguro. Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming magtungo sa paborito naming tambayan sa park. Doon kami madalas magpalipas ng oras. Nagkukwentuhan tungkol sa kahit ano. Mga pangarap, kurso sa kolehiyo, kahit mga simpleng bagay gaya ng bagong pelikula o musika. JC, napansin kong parang may iniisip ka. Gusto mo bang pag-usapan? Tanong ni Aldrin habang umiinom ng soft drink. Napatingin ako sa kanya. Ito na siguro ang tamang pagkakataon. Kailangan ko nang sabihin ng totoo. Huminga ako ng malalim at inipon ng lahat ng lakas ng loob na meron ako. Aldrin, matagal na kitang kilala. Ikaw ang best friend ko at hindi ko gustong mawala yon. Pero, huminto ako, pinag-iisipan kung paano ko sasabihin ang mga susunod na salita. Pero mahal na kita, hindi na lang bilang kaibigan. Sumilay ang kalituhan sa mukha ni Aldrin. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang sinabi ko. Ramdam ko ang kaba, kasabay ng lungkot na maaaring hindi niya ako magustuhan sa paraang gusto ko siya. JC, nag-aalangan siyang magsalita. Nag-aalala ako na baka hindi na kami maging katulad ng dati. Bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako rito at nakita ko ang pangalan ni Kara, ang isa naming kaibigan. Sinagot ko ang tawag at ang sumunod na mga salita ay nagdulot sa akin ng pagkabigla. JC, kailangan mo nang pumunta rito sa ospital, sabi ni Kara. At narinig ko ang takot sa tinig niya. Si mama mo! Aksidente. Hindi ko na malayang natapos na ang tawag. Napatitig na lang ako kay Aldrin habang ang mga mata niya'y nag-aalala. Ano yung nangyari? Tanong niya. Si mama, nasa ospital. Sagot ko. Hindi pa lubos na nauunawaan ng lahat. Tumango si Aldrin at agad kaming tumakbo patungo sa ospital. Sa loob ng taxi, walang salitang namutawi sa aming dalawa.
Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagtatapat ko kay Aldrin o dahil sa kalagayan ni Mama. Nang makarating kami, agad kong tinanong ang nurse sa reception tungkol kay Mama. Dinala niya kami sa emergency room. Pagpasok ko, nakita ko si Mama na nakaratay sa kama, may benda sa ulo at puno ng mga sugat sa braso. Hindi ko napigilang mapahikbi. Lumapit ako sa kanya, hawak ang kanyang kamay habang umaasa na maging maayos ang lahat. JC, bulong ni Mama, pinipilit ngumiti kahit hirap na hirap. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha habang pinipilit kong ngumiti. Mama, nandito ako, hindi kita iiwan. Sa tabi ko, ramdam ko ang presensya ni Aldrin. Hinawakan niya ang balikat ko. Nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Wala siyang sinasabi, pero sapat na ang kanyang presensya upang maibsan ang takot na nadarama ko. Habang lumilipas ang oras, unti-unti kong naunawaan na sa kabila ng lahat ng nangyayari, hindi ko pala kayang mawala si Aldrin sa buhay ko. Kahit hindi niya masagot ang pag-amin ko kanina, ang mahalaga ay nandito siya, kasama ko sa pinakamabigat na oras ng buhay ko. Ngunit habang umuwi kami ni Aldrin mula sa ospital, isang di inaasahang mensahe ang natanggap ko sa telepono. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. JC, may kailangan kang malaman tungkol kay Aldrin. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Napahinto ako sa pagbabasa. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala ng mensahe? At ano ang dapat kong malaman tungkol kay Aldrin? Ang mga katanungang ito ang bumabagabag sa isip ko habang tinitingnan ko si Aldrin. Ano nga ba ang hindi ko pa alam tungkol sa kanya? Nagising ako na parang may kakaibang sigla sa umaga. Hindi ko maipaliwanag, pero may lungkot na nagkukubli sa likod ng mga ngiti ko. Simula nang malaman kong may nararamdaman na pala akong higit pa sa pagkakaibigan kay Aldrin, hindi ko na magawang bumalik sa dati. Ngayon, habang naglalakad papunta sa paaralan, iniisip ko kung paano ko haharapin ang araw na ito. Isang araw na puno ng posibilidad na maipakita ko sa kanya ang nararamdaman ko. Pero paano nga ba? Paano nga ba ipapahayag ang isang damdaming pilit mong ikinukubli? Pagdating ko sa klase, nandoon na si Aldrin. Agad siyang ngumiti sa akin. At para bang saglit na nawala ang lahat ng kaba at pag-aalala ko. Morning, JC! Masigla niyang bati. Morning, Aldrin! Tugon ko na medyo may pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumabara sa lalamunan ko. Nag-uumpisa na ang klase. At gaya ng dati, magkatabi kami sa upuan. Habang nagtuturo si Ging Torres, paminsan-minsan akong sumusulyap sa kanya. Napapansin ko ang bawat maliit na detalye ng kanyang mukha. Ang dimple sa tuwing ngumingiti siya. Ang paraan ng pagkilos ng mga mata niya kapag may naiisip siya. Minsan, nahuli niya akong nakatingin at ngumiti siya. Ngumiti rin ako, pero tila may namumuong tensyon sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming mag-lunch sa cafeteria. Habang kumakain, napansin kong mas tahimik siya kaysa sa dati. Aldrin, may problema ba? Tanong ko. Pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib. Umiling siya, pero hindi niya ako tinitingnan. Wala naman, medyo pagod lang siguro. Gusto kong maniwala, pero ramdam ko ang iba. Nagpatuloy kaming kumain. At nang matapos, ay naglakad kami papunta sa library. Madalas namin itong ginagawa. Ang mag-aral ng magkasama. Pero ngayon, parang may bumabalot na awkwardness sa pagitan namin. Habang nag-aaral kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Naisip ko ang mga sandali noong una kaming nagkakilala, nung simpleng kaibigan lang kami. Pero ngayon, iba na. Iba na ang tinitibok ng puso ko. Aldrin, tawag ko sa kanya.
Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Ano yun, JC? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Parang lahat ng salita ay nagbago ng anyo. Hindi ko mahanap ang tamang kombinasyon. Alam mo ba na mahalaga ka sa akin? Tumawa siya, pero may halong pagkalito sa kanyang mukha. Siyempre, JC, magkaibigan tayo, di ba? Napangiti ako, pero sa loob-loob ko ay may kirot. Oo, pero may mas higit pa akong nararamdaman para sa'yo. Nagulat siya. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha, pero hindi siya agad nakapagsalita. Nakaramdam ako ng takot. Takot sa maaring mangyari, sa maaring reaksyon niya. JC, simula niya, pero biglang may pumasok sa library. Si Karen, isa sa mga kaklase namin. Ngumiti siya kay Aldrin at umupo sa tabi niya. Hi Aldrin! Nakalimutan mong ibalik yung notebook ko kahapon, sabi ni Karen. Sabay abot ng isang notebook. Sorry Karen. Nakalimutan ko nga, sagot ni Aldrin. Natila nabawi ang atensyon mula sa akin. Habang nag-uusap sila, naramdaman kong parang nawala ang koneksyon namin ni Aldrin. Parang may dingding na biglang bumangon sa pagitan namin. Sa loob-loob ko, may bumubulong na baka hindi lang ako ang nag-iisang espesyal na tao sa buhay ni Aldrin. At kung sakaling totoo, ano ang gagawin ko? Natapos ang araw na iyon na parang ako'y nasa gitna ng isang kwento na hindi ko alam ang susunod na mangyayari. Pauwi na ako, iniisip ko pa rin ang mga nangyari. Paano ko nga ba haharapin ang mga susunod na araw? Paano ko ipaglalaban ang nararamdaman ko kung may ibang tao rin palang mahalaga sa kanya? Sa aking paglalakad, isang bagay ang naglalaro sa isip ko. Isang bagay na baka hindi ko pa handang harapin. Pero alam ko na darating ang panahon na kailangan kong pumili. At sa dulo ng daan, sa sulok ng isipan ko, may isang tanong na nagkukubli. Paano kung mahal na rin niya ako? Paano kung pareho kaming nagtatago ng nararamdaman? Napabuntong hininga ako. Isang twist na hindi ko pa sigurado kung paano haharapin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Parang ang daming emosyon na nagkukumpetensya sa loob ng dibdib ko. Si Aldrin, isang simpleng kaibigan na naging espesyal sa akin. Dati, isang kababata, isang seatmate, isang kasama sa pag-aaral. Ngayon, siya ang sentro ng bawat tibok ng puso ko. Nagsimula ang araw na iyon na parang karaniwan. Naglalakad kami ni Aldrin papunta sa universidad. Ang init ng araw ay tila sumasalamin sa init na nararamdaman ko sa tuwing magkasama kami. Nakangiti siya habang nagkukwento tungkol sa huling pelikula na napanood niya. Nagkunwari akong interesado, kahit na ang totoo, mas abala akong pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang labi, ang liwanag sa kanyang mga mata. JC, okay ka lang ba? Tanong niya bigla. Tila napansin ang pagkakalayo ng isip ko. Ha? Oo naman. Medyo nag-iisip lang. Sagot ko, pilit na bumalik sa realidad. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon na laging nagbibigay sa akin ng kakaibang ligaya. Alam mo, ang dami mong iniisip lately. Parang ang lalim ng mga pinoproblema mo. Aniya habang tinititigan ako. Natigilan ako. Tama siya, ang dami kong iniisip, pero ang pinakamalalim sa lahat ay siya. Ang damdamin ko para sa kanya na hindi ko masabi. Wala naman, Aldrin. Medyo busy lang siguro sa school. Pagdadahilan, ko habang iniwas ang tingin. Nakarating kami sa campus at patuloy ang araw sa pagitan ng mga klase, tawanan, at mga assignment. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin habang nagsasalita, ang pag-aalaga niya sa tuwing may kinakailangan ako. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin.
At kapag nagtagpo ang aming mga mata, may kakaibang kuryente na dumadaloy sa pagitan namin. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa hapon, matapos ang aming huling klase, nagpasya kaming maglakad sa park malapit sa universidad. Palaging tahimik doon, perpekto para sa kahit anong seryosong usapan. Habang naglalakad, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay naghatid ng kilabot sa akin. JC, simula niya. At sa tono ng kanyang boses, alam kong may mahalaga siyang sasabihin. May gusto akong aminin sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kung anong bumalot sa paligid namin. Isang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Ano yun, Aldrin? Tanong ko. Kahit na ang utak ko ay parang hindi na kaya ang mag-isip ng diretsyo. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ako. Matagal na kitang kaibigan, JC. At sa totoo lang, sobrang saya ko na naging parte ka ng buhay ko. Ngumiti ako. Kahit na ang loob ko ay parang sasabog sa kaba. Ako rin, Aldrin. Hindi ko alam kung paano magiging ganito kasaya ang college kung wala ka. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang determinasyon sa kanyang boses ay hindi matitinag. Ang totoo, JC, gusto kong sabihin na hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Biglang naglaho ang mundo sa paligid ko. Ang oras ay tila tumigil. At ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko na parang dumadagundong. Aldrin, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Oo, JC, mahal kita. Hindi ko na kayang itago pa. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa pandinig ko. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Ano nga ba ang nararamdaman ko? Mahal ko nga ba siya? Oo, pero paano kung hindi ito tama? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Napatitig ako sa kanya. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-asa, ang takot, at ang pagmamahal na hindi ko inaasahan. Aldrin, ako rin. Simula ako. Ngunit biglang may pumasok na tawag sa telepono ko. Si Mama. Sandali lang, Aldrin. Kailangan kong sagutin ito. Wika ko habang sinagot ang tawag. Hello, Ma? JC, anak. Kailangan mong umuwi agad. May emergency. Malungkot na sabi ni Mama. Napatingin ako kay Aldrin. Ang damdamin ko para sa kanya ay parang nawawala sa alon ng pagkabigla sa tawag ni Mama. Aldrin, kailangan kong umuwi. May emergency daw sa bahay. Sa likod ng kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-aalala. Sige, JC, sabihin mo lang kung paano kita matutulungan. Tumango ako, ngunit ang isip ko ay puno ng mga tanong. Ano ang nangyari sa bahay? At ang pinakamalaking tanong sa lahat, ano ang mangyayari sa amin ni Aldrin? Ang damdamin ko para sa kanya ay parang nakabitin sa isang manipis na sinulid. At hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga araw na lumipas, tila lumalalim ang pagkakaibigan namin ni Aldrin. Mula sa simpleng usapan tungkol sa mga asignatura, unti-unti kaming nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, pero nararamdaman kung higit pa sa pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. Sa bawat pagkakataong magkasama kami, tila may kakaibang kuryente na bumabalot sa paligid. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagpasya kaming pumunta sa isang kapihan malapit sa universidad. Habang umiinom kami ng kape, napunta ang usapan namin sa mga pangarap at ambisyon. JC, ano ba talaga ang gusto mong gawin pagkatapos ng kolehiyo? Tanong ni Aldrin habang nakatitig sa akin. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Gusto kong maging isang manunulat. Gusto kong makalikha ng mga kwentong makakapagpalabas ng emosyon at makakapagbago ng pananaw ng mga tao. Ngumiti siya sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman
Naman kong naiintindihan niya ang mga pangarap ko. Alam mo, naniniwala akong magagawa mo yan. Ang galing mong magkwento. Laging may lalim at damdamin. Sabi niya. Ang simpleng papuri na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang saya. Pero sa likod ng nangiti ko, may kirot sa puso ko. Paano ko ba sasabihin kay Aldrin ang nararamdaman ko? Paano ko ipapaalam sa kanya na sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang minamahal? Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hanggang sa isang gabing magpasya akong isulat ang nararamdaman ko sa isang liham. Pinag-isipan ko ito ng maigi. Sinimulan ko sa mga alaala namin noong una kaming nagkakilala. Hanggang sa unti-unti kong ilahad ang tunay kong nararamdaman. Naging tapat ako sa bawat salita. Bawat pangungusap ay puno ng pag-asa at pangamba. Kinabukasan, dinala ko ang liham sa paaralan. Iniisip kung paano ko ito ibibigay sa kanya. Sa buong araw, hindi ako mapakali. Palaging kinakabahan. Sa wakas, natapos ang klase at naglakad kami pauwi. Sa daan, bigla akong tumigil at humarap sa kanya. Aldrin, may gusto akong ibigay sa'yo. Sabi ko, habang nanginginig ang kamay kong inabot ang liham. Tinanggap niya ito. May halong pagtataka sa mukha. Ano to? Huwag mo munang basahin ngayon. Sa bahay mo na basahin, please. Pakiusap ko. Tumango siya at itinago ang liham sa kanyang bag. Sa loob-loob ko, umaasa akong magiging maayos ang lahat. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may kaba pa rin akong nararamdaman. Pagka-uwi ko, hindi ako mapakali. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ni Aldrin kapag nabasa niya na ang liham. Nagpatuloy ang kaba ko hanggang sa kinabukasan. Pagpasok ko sa klase, hindi ko siya nakita sa aming upuan. Iniisip kong baka na late lang siya. Pero lumipas ang oras at hindi pa rin siya dumarating. Habang nag-uusap-usap ang mga kaklase namin, may narinig akong usap-usapan na may nangyari kay Aldrin. Nagtaka ako, kaya nagtanong ako sa mga kaklase namin. Ano yung nangyari kay Aldrin? May isa sa kanila ang sumagot. Nabalitaan namin na may aksidente raw sa bahay nila kagabi. Hindi pa maayos ang detalye, pero mukhang malala. Bigla akong kinabahan. Agad kong tinawagan si Aldrin, pero hindi siya sumasagot. Nagdesisyon akong puntahan siya sa kanilang bahay pagkatapos ng klase. Sa bawat hakbang ko patungo sa kanilang bahay, ramdam ko ang pagtaas ng tensyon sa dibdib ko. Pagdating ko sa kanilang bahay, nakita ko ang nanay ni Aldrin na umiiyak. Tita, ano pong nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. JC, si Aldrin. May nangyaring hindi maganda. Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Biglang bumagsak ang mundo ko. Ang liham, ang nararamdaman ko. Lahat ng iyon ay tila nawala ng halaga. Sa likod ng aking isipan, umaasa akong makakabangon siya mula sa kung anuman ang nangyari. Ngunit sa likod ng pag-aalala at takot, may natuklasan akong bagay na hindi ko inaasahan. Sa isang sulok ng sala, nakita ko ang isang piraso ng papel na pamilyar sa akin. Ang liham ko para kay Aldrin. Nakabukas ito at tila nabasa na. Sa paglapit ko, napansin ko ang isang bagong mensahe na nakasulat sa ilalim ng aking liham. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, naramdaman kong may pag-asa pa rin. Mahal din pala niya ako. Simula pa lang ng semester, ay ramdam ko na ang kakaibang excitement sa bawat araw na pumapasok ako sa eskwelahan. Hindi lang dahil sa mga bagong subjects na kailangan pag-aralan, kundi dahil sa bawat pagkakataong makakasama ko si Aldrin. Kaibigan ko siya noon. Ang seatmate kong palaging nandyan para sa akin kahit sa mga walang kwentang usapan. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Mahal ko na siyang totoo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Siguro ay nagsimula noong isang araw na na-late siya sa klase.
Nag-aalala ako na hindi siya makakarating sa oras para sa presentation namin. Pero nang bumukas ang pinto at pumasok siya, dala ang isang malaking kape para sa akin. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Parang ang lahat ay nasa tamang lugar. At ang mga oras na magkasama kami ay nagiging mas espesyal. Sa tuwing magkasabay kami sa lunch break, hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng kanyang pagtawa. Ang pagkislap ng kanyang mga mata tuwing may kwento siyang nakakatawa. At ang mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, na para bang may sinasabi ang kanyang mga mata. Sa mga oras na iyon, nararamdaman ko ang isang kislap ng pag-asa na baka pareho kami ng nararamdaman. Isang araw, habang naglalakad kami papunta sa library pagkatapos ng klase, bigla siyang tumigil at hinarap ako. JC, may gusto akong sabihin sa'yo, sabi niya, na para bang may naglalaban sa kanyang dibdib. Alam mo bang, hindi ko na lang tingin sa'yo ay seatmate? Napatigil ako at parang tumigil ang mundo sa paligid. Ano ang ibig niyang sabihin? Naglalaro ang mga tanong sa isip ko. Pero bago ko pa man maisip ang tamang sagot, nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Dagdag niya. Tila nahihirapan sa pagbuo ng mga salita. Pero may nararamdaman akong espesyal sa tuwing magkasama tayo. Hindi ko ito maipaliwanag, pero hindi lang kita kaibigan. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang nagising ang lahat ng damdaming kinikimkim ko sa loob ng maraming buwan. Pero bago ko pa man masabi ang nasa isip ko, bumukas ang pinto ng library at nagkaroon ng saglit na kalituhan. Naputol ang aming pag-uusap at hindi ko na muling nahanap ang tamang pagkakataon para itanong kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maiwasang umasa. Siguro ay may nararamdaman din siya para sa akin. Pero paano kung hindi? Paano kung hindi ito ang iniisip ko? Isang Sabado ng umaga, nagpasya akong bumisita sa bahay ni Aldrin. Nagpanggap akong kailangan ko ng tulong sa isang proyekto para sa klase. At agad naman siyang pumayag. Pagdating ko sa kanilang bahay, tinanggap ako ng kanyang ina na para bang matagal na kaming magkaibigan. Habang nag-uusap kami ni Aldrin sa sala, hindi ko maiwasang pansinin ang mga larawan niya noong bata pa siya. Nakakatawa siya tingnan noon, lalo na sa mga litrato kung saan siya naka-costume ng superhero. Grabe Aldrin! Ang cute mo pala noon! Biro ko habang tinititigan ng isang litrato. Ngumiti siya, pero biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. JC, may gusto ka bang malaman tungkol sa akin? Tanong niya, medyo seryoso ang tono. Alam mo, hindi lahat ng nakikita mo sa litrato ay masaya. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang iparating? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Huminga siya ng malalim. May mga bagay tungkol sa akin na hindi mo pa alam. At may isang tao, isang babae, na matagal ko nang gustong makalimutan. Napaisip ako, sino kaya ang babaeng ito? Ano ang naging papel niya sa buhay ni Aldrin? Bago ko pa man maisip kung ano ang sasabihin, nagpatuloy siya. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko agad maamin sa'yo ang nararamdaman ko. Natatakot ako na baka hindi mo maintindihan o baka maulit lang ang sakit na dinanas ko noon. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Gusto kong malaman ang lahat, pero natatakot din akong malaman ang buong katotohanan. Ano ang nangyari noon? At paano ito makakaapekto sa amin ngayon? Bago ko pa man makahanap ng sagot, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sandali lang, JC, sabi niya, habang sinasagot ang tawag. Narinig ko ang pangalan ng babae, isang pangalang hindi ko inaasahan. Napatigil ako. Parang bumalik sa akin ang lahat ng alaala, ang mga kabiguan at pagdududa.
Sa isang iglap, naisip ko na baka hindi lang ako ang taong mahalaga para kay Aldrin. Baka may iba pa. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, kailangan mong harapin ang mga multo ng nakaraan para malaman kung anong kinabukasan ang naghihintay para sa inyo. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting lumalim ang nararamdaman ko para kay Aldrin. Mula sa simpleng pagkakaibigan, ang bawat ngiti niya, ang bawat tawanan namin. Tila ba may kakaibang kuryente na dumadaloy sa aking sistema. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, lalo na't alam kong may ibang taong nagugustuhan siya. Pero sa kabila ng lahat, pinilit kong panatilihin ang pagkakaibigan namin, umaasang sa likod ng mga biro at tawanan ay may puwang para sa akin. Pareho kaming abala sa aming mga gawain sa eskwelahan. Si Aldrin, bilang miyembro ng Student Council, lagi siyang abala sa mga meeting at events. Ako naman, kahit simpleng estudyante lang, naging aktibo ako sa mga clubs para hindi magmukhang palaging nakatambay sa tabi niya. Hindi ko maiwasang mapansin na mas madalas siyang kasama si Bea, isang maganda at matalino ring estudyante sa aming klase. Madalas silang magkasama sa mga projects, at hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala tuwing nakikita ko silang magkasama. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi, naisipan kong kausapin si Aldrin tungkol sa nararamdaman ko. Aldrin, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Simula ko. Pilit na pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. Ano yun, JC? Tanong niya na may halong pag-aalala sa mukha. Nagdalawang isip ako. Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung mawala ang pagkakaibigan namin dahil sa nararamdaman ko? Pero sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nagpasya akong maging totoo sa kanya. Alam mo, simula pa noon, hindi lang kita tinitingnan bilang kaibigan. Nagulat siya sa sinabi ko. Halata sa kanyang mukha ang pagtataka. Ngunit hindi siya nagsalita. Naghintay ako ng ilang segundo bago ko ipagpatuloy ang aking sinasabi. Gusto kita, Aldrin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero mahalaga ka na sa akin ngayon. Sabi ko habang iniwas ang aking tingin sa kanya. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid namin. Tila ba naghintay ito ng kasagutan mula sa kanya. Tahimik si Aldrin. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Sa isang banda, natatakot akong baka hindi niya ako gusto pabalik. Pero sa kabilang banda, umaasa akong may pag-asang magbago ang lahat. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita siya. JC, hindi ko alam kung paano sasagutin yan ngayon, pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Ngunit, hindi pa rin ito ang eksaktong kasagutan na inaasahan ko. Ibig sabihin ba nito may pag-asa ako, Aldrin? Tanong ko. Puno ng pag-asa. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan. Mahirap sabihin ngayon, lalo na't magulo pa ang lahat. Pero ayokong mawala ka sa buhay ko. Nang marinig ko yon, nagdesisyon na kung hindi na muna siya pipilitin. Sapat na ang malaman ko na may puwang para sa akin sa buhay niya. Salamat, Aldrin. Hindi ko naman talaga gustong sirain ang pagkakaibigan natin. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Ngumiti siya sa akin. At sa ngiting iyon, tila ba may pag-asa akong nakikita. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na dati naming pinag-uusapan. Para bang walang nagbago, pero alam kong sa loob ng aming mga puso, may simula ng pagbabago. Isang linggo ang lumipas, at umikot ang balita sa campus na may espesyal na event ang Student Council. Natuwa ako nang malaman kong si Aldrin ang nangunguna sa event na iyon. Gusto mo bang sumama sa event? Tanong ni Aldrin na sa akin
habang naglalakad kami pauwi. Siyempre, hindi ko palalampasin ang pagkakataong makasama ka. Sagot ko, nagbibiro, pero may halong katotohanan. Dumating ang araw ng event at hindi ko akalain na magiging espesyal ito. Habang nagsasalita si Aldrin sa harap, hindi ko maiwasang mamangha sa kanyang kakayahan. Proud na proud ako sa kaibigan ko. At sa isang bahagi ng aking puso, umaasa akong may pag-asa pa para sa aming dalawa. Sa kalagitnaan ng event, may biglang nangyari. Isang taong hindi inaasahan ang biglang lumapit kay Aldrin. Aldrin, may gusto sana akong sabihin sa'yo, sabi ni Bia. Punong-puno ng emosyon ng boses. Ang lahat ng mata sa event ay nakatuon sa kanila, kasama na ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nasa gilid ako ng bangin. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Ang mga susunod na salita ni Bea ang magdedesisyon kung ano ang magiging kapalaran namin ni Aldrin. Aldrin, mahal kita, sabi ni Bea. At sa isang iglap, parang tumigil ang oras. Ang twist na ito ang hindi ko inaasahan. Isang cliffhanger sa pagitan ng pagkakaibigan at pag-ibig. Ang mga ngiti sa labi ni Aldrin ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ko maikakaila na sa bawat pagtingin ko sa kanya, may kakaibang ligaya akong nararamdaman. Matagal ko nang hindi naiintindihan ng damdaming ito, ang pagkabighani sa isang kaibigan. Pero sa tuwing kasama ko si Aldrin, parang may awit na bumubulong sa puso ko na nagsasabing, may higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang umaga, habang papalapit ako sa aming silid-aralan, nakita ko si Aldrin na nakaupo sa kanyang upuan, abala sa pag-aaral. Ang sikat ng araw ay tila nagbigay ng liwanag sa kanyang mukha, at hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Nang mapansin niya akong papalapit, agad siyang ngumiti. At sa isang iglap, nawala ang anumang pag-aalinlangan sa aking isip. JC, dito ka na! Masigla niyang bati. May bago akong natutunan sa math. Gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo? Ngumiti ako bilang tugon. Kahit hindi ko siya masyadong naiintindihan sa mga numerong sinasabi niya, ang pag-uusap namin ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa akin. Parang sa bawat salita niya, may tinuturo siyang lihim na bahagi ng mundo na kami lang ang nakakaalam. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang pagiging malapit namin. Ang damdamin ko para sa kanya ay lumalim pa ng lumalim, hanggang sa hindi ko na kayang itago sa sarili ko. Isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing, kailangan ko nang aminin ang tunay kong nararamdaman. Pero paano ko nga ba ito sasabihin? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Sa gitna ng pag-aaral namin, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong. Aldrin, simula ko. Ano ba ang pakiramdam kapag may gusto ka sa isang tao? Napatingin siya sa akin, at naramdaman ko ang pag-iingat sa kanyang mga mata. Well, sagot niya, parang lagi kang masaya kapag kasama mo siya. Parang gusto mong lagi kayong magkasama at hindi mo maipaliwanag kung bakit. Tumango ako, pinipilit na huwag ipakita ang kaba sa loob ko. Ganun pala yun. Bakit mo na itanong? Tanong niya. Tila may interes na malaman ang dahilan sa likod ng tanong ko. Nag-alangan ako, pero alam kong ito na ang pagkakataon. Kasi may gusto akong sabihin sa'yo. Nakita kong nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila nagulat sa aking sinabi pero nakikinig pa rin. Matagal na kitang kaibigan, Aldrin. Simula ko. Pero sa paglipas ng panahon, parang may iba pa akong nararamdaman sa'yo. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Pero mahal kita. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang tao na higit pa sa kaibigan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Ang kaba sa aking dibdib
ay tila sumabog at hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Pero sa kabila ng takot, nakita ko ang paglabas ng ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na tila sinasabi niyang naiintindihan niya ako. JC, sagot niya, hindi ko inaasahan to. Pero alam mo ba, matagal na rin kitang minamahal sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sa kanyang mga salita, ramdam ko ang pag-angat ng aking puso. Hindi ko akalaing magiging ganito ang pagtatapos ng aming pag-uusap. Pero sa loob ko, alam kong ito pa lamang ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Habang nag-uusap kami, nagring ang bell, senyales ng simula ng klase. Tumayo kami at sabay na naglakad papunta sa aming mga upuan. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Parang may sikreto siyang gustong sabihin pero hindi pa oras. Sa pagtatapos ng araw, habang papalabas kami ng silid-aralan, bigla siyang humawak sa aking kamay. JC, may gusto akong ipakita sa'yo. Nagulat ako pero sumama sa kanya. Naglakad kami papunta sa likod ng paaralan, kung saan may isang lumang puno na palaging pinupuntahan ng mga estudyante para magpalipas ng oras. Doon, may isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga ugat. Ito ay para sa'yo, sabi niya habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito, may isang maliit na kwaderno, puno ng mga sulat na tila matagal nang nakatago. Bawat pahina ay ang mga nararamdaman ko para sa'yo, JC, pag-amin niya. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero hindi ko alam kung paano. Habang binabasa ko ang mga sulat, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Hindi lang pala ako ang may lihim na pagtingin. Sa aming dalawa, pareho pala kaming may tinitagong damdamin. Ang twist sa aming kwento ay hindi ko inaasahan, pero ito ang simula ng isang bagong yugto na puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa pagtatapos ng araw, alam kong may bagong kabanata sa aming buhay na sisimulan. At sa kabila ng lahat, alam ko ring tiyang aming kwento ay hindi pa tapos. Dahil may lihim pa kaming gustong ibahagi sa isa't isa. Mga lihim na magiging pundasyon ng aming bagong pag-ibig. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa pagitan namin ni Aldrin. Ang dating simpleng pagkakaibigan ay tila nagkaroon ng ibang kulay at hindi ko mawari kung paano ko ito haharapin. Ang bawat ngiti niya, bawat halakhak at bawat pag-aalala ay tila ba may ibang kahulugan. Nasa kalagitnaan kami ng klase nang mapansin kong mas madalas na siyang nakatitig sa akin. Kapag nahuhuli ko siyang nakatingin, agad siyang ngumingiti. Isang ngiting tila may itinatagong sikreto. May dumi ba ako sa mukha? Biro ko minsan, ngunit sa halip na sumagot, tahimik lang siyang ngumiti. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nag-aya siyang maglakad-lakad sa labas ng campus. Nagpaunlak ako, kahit may kaunting kaba sa aking dibdib. Habang naglalakad kami, tahimik lang siya. Tila ba may iniisip na malalim. Hindi ko natiis ang katahimikan. Parang ang lalim ng iniisip mo, pre. Bungad ko. JC, seryoso niyang sambit. May sasabihin sana ako. Tumigil kami sa ilalim ng isang malaking puno. Ang mga dahon nito'y sumasayaw sa ihip ng hangin. Tila ba sinasabayan ng kabog ng aking dibdib. Ano yun? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Matagal ko nang iniisip to. Simula niya. Ngunit tila nag-aalangan pa rin. Inabot niya ang kanyang bulsa at may inilabas na maliit na papel. Basahin mo ito pag-uwi mo. Napatingin ako sa papel na nasa kamay ko. Bakit hindi mo na lang sabihin ngayon? Usisa ko. Ngunit sa halip na sumagot,
Ngumiti siya at iniba ang usapan. Nang makauwi ako, hindi ko mapigilang titigan ng papel. Nakaipit ito sa aking notebook. Tila ba may sariling buhay na nanginginig sa bawat paghawak ko. Sa wakas, nagpasya akong buksan ito. JC, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa'yo ng harapan. Pero simula pa lang, espesyal ka na sa akin. Alam kong magkaibigan tayo, pero mahal na kita. Parang tumigil ang mundo ko sa nabasa ko. Hindi ko inaasahan na ang mga salitang iyon ay manggagaling sa kanya. Akala ko'y ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Nagpatuloy ang mga araw at sa bawat pagkikita namin, tila ba may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko magawang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Natatakot akong baka masira ang kung anuman ang meron kami. Hanggang isang gabi, nagdesisyon akong sabihin na rin ang nararamdaman ko. Tinext ko siya at nag-aya akong magkita kami sa paborito naming lugawan, malapit sa campus. Dumating siya ng mas maaga sa inaasahan ko. May dala pa siyang paborito kong tsokolate na nagpalambot sa puso ko. Salamat sa pagpunta! Bungad ko habang umuupo sa harap niya. Kita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Tila ba pareho kaming hindi sigurado sa susunod na mangyayari. Ano yun, JC? Tanong niya, habang sinisip-sip ang mainit na sabaw ng lugaw. Hindi ko na paliligoy-ligoyin pa. Sabi ko, pilit na hindi pinapahalata ang panginginig ng boses ko. Aldrin, mahal din kita. Nagulat siya sa sinabi ko. Ang mga mata niya'y lumaki at ang mga labi niya'y bumukas, tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagpaumanin siya at agad na sumagot. Habang kausap niya ang nasa kabilang linya, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Mula sa saya, biglang naging seryoso at tila ba may mabigat na alalahanin. Kailangan kong umalis. Aniya matapos ibaba ang tawag. May emergency sa bahay. Naiwan akong nag-iisa sa lugawan. Hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Parang biglang bumagsak ang isang napakalaking pader sa pagitan namin. At hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. Nang makauwi ako, hindi ko mapigilang mag-isip kung ano ang nangyari. Hanggang sa may natanggap akong mensahe mula sa kanya. JC, pasensya na. Kailangan ko munang ayusin ang mga bagay-bagay sa buhay ko. Huwag mo munang isipin yung sinabi ko. Napatitig ako sa mensahe. Isang hindi inaasahang balakid ang pumigil sa aming mga plano. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang umasa na sa tamang panahon. Muli naming mabubuo ang aming kwento. At kung anuman ang kailangan niyang ayusin, handa akong maghintay. Sa kabila ng pag-aalala, may kakaibang ligaya sa puso ko dahil sa wakas. Alam kong hindi lang ako ang may itinatagong damdamin. Ngunit sa likod ng ligayang iyon, may bumabagabag na tanong. Ano kaya ang nangyari sa kanya? At paano kung magbago ang lahat pagkatapos nito? Sa mga tanong na ito, alam kong magsisimula ang bagong kabanata ng aming kwento. Ang araw na ito ay tila karaniwang umaga sa eskwelahan. Naglalakad ako papunta sa klase. Dala ang aking bag na puno ng mga aklat at kwaderno. Pero sa likod ng lahat ng ito, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Parang may isang bagay na mangyayari ngayong araw. Isang bagay na magbabago sa takbo ng lahat. Pagdating ko sa classroom, nandoon na si Aldrin. Nagbabasa ng libro sa kanyang upuan. Agad akong umupo sa tabi niya, gaya ng nakasanayan. Mula nang naging seatmate ko siya, nagbago ang pananaw ko sa maraming bagay. Siya ang kaibigan kong laging nandyan. Handang makinig sa mga kwento ko, mga hinaing at mga pangarap. Pero sa kabila ng lahat, may lihim akong kinikimkim.
Isang damdamin na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Mahal ko na siya. Habang abala siya sa pagbabasa, pinagmamasdan ko siya. Ang kanyang mga mata, paano ito kumikislap kapag siya'y natutuwa sa binabasa. Ang paraan ng kanyang pagtawa. Ang tunog nito na tila musika sa aking pandinig. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit unti-unti siya ang naging sentro ng aking mundo. Mula sa pagiging simpleng kaibigan, naging siya ang taong laging laman ng aking isip. Nakita mo ba yung bagong pelikula na pinalabas? Tanong ko. Nagbabaka sakaling makuha ang kanyang atensyon. Hindi pa. Sagot niya. Ang mga matay nakapako pa rin sa binabasa. Balak ko sanang panoorin ngayong weekend. Gusto mo bang sabay tayong manood? Tanong ko, umaasa at kinakabahan. Nagtaas siya ng tingin at ngumiti. Oo naman, JC. Mas masaya kung sabay tayong manonood. Nagsimula ang klase. At nawala na ang pagkakataon para mag-usap pa. Ngunit sa loob-loob ko, natutuwa ako sa simpleng pag-o niya. Itinuturing ko itong isang maliit na hakbang patungo sa mas malalim na relasyon. Sa kalagitnaan ng klase, bigla kong naalala ang isang bagay. Sa aking bag ay isang liham na matagal ko nang isinulat para kay Aldrin. Bawat salita, bawat pangungusap ay punong-puno ng damdamin. Ngunit hindi ko pa nagagawang ipasa sa kanya. Nagdadalawang isip pa rin ako. Paano kung hindi niya ako nararamdaman sa parehong paraan? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin dahil sa isang liham? Pero may isang bahagi sa akin na nagsasabing ito na ang tamang panahon. Kaya habang abala ang lahat sa pagsusulat, dahan-dahan kong inilabas ang liham mula sa aking bag. Sinulat ko ang kanyang pangalan sa sobre at marahang itinulak ito patungo sa kanyang desk. Nakakabingi ang kaba sa aking dibdib. Nagsimula akong mag-isip ng mga posibilidad, ng mga senaryo kung paano siya tutugon. Nang matapos ang klase, nagmamadali akong umalis. Ayokong makita ang ekspresyon niya matapos mabasa ang liham. Ngunit bago pa man ako makalabas ng classroom, narinig ko ang tawag niya. JC, sandali! Huminto ako. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Lumapit siya at naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko. Hawak ang liham. Ano to? Tanong niya. Napilitan akong humarap at nakita ko ang kanyang mukha. Hindi ko mabasa kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang babae ang lumapit sa amin. Si Mara, ang matalik na kaibigan ni Aldrin. Nagulat ako nang makita siya dahil hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating. Aldrin, hinahanap ka ni Ma'am sa faculty room. Sabi ni Mara, may pag-aalala sa kanyang boses. Tumingin si Aldrin sa akin, tila nag-aalangan. JC, kailangan ko munang umalis. Pero pag-uusapan natin ito mamaya ha? Tumango ako. Kahit ang totoo ay kinakabahan ako sa kung ano ang mangyayari kapag dumating ang oras na iyon. Iniwan niya ako kasama si Mara, na ngayon ay nakatingin sa akin na tila may alam siya na dapat kong malaman. Alam mo ba, JC? Simula ni Mara. Matagal ko nang alam na may nararamdaman ka para kay Aldrin. Gulat ako sa kanyang sinabi. Paano niya nalaman? Paano? Tanong ko. Hindi makapaniwala. Ngumiti siya, parang may lihim na alam. Matalas ang pakiramdam ko pagdating sa mga ganitong bagay. Pero gusto kong sabihin sa'yo, may isang bagay na dapat mong malaman. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay nagbigay ng babala sa akin. Ano yun, Mara? Lumapit siya at bumulong. Hindi lang ikaw ang may lihim, JC. Nagtapos ang araw na iyon na puno ng pag-iisip at pagkabalisa. Ano ang ibig sabihin ni Mara? May lihim din ba si Aldrin? At ano ang magiging tugon niya sa liham ko? Sa kabila ng takot, may pag-asang nag-aalab sa aking puso.
Isang pag-asang maaaring magbago ang lahat sa susunod na pagkikita namin. Ngunit sa ngayon, nag-iwan ito ng isang misteryo na hindi ko pa kayang harapin.